Si Ethan, isang 27 taong gulang na binata mula Vancouver, Canada, ay hila-hila ang kanyang malaking backpack habang naglalakad sa mga kalsada ng Baguio City. Ang mukha niya'y bakas ang matinding pagod. Kapabababa lang niya mula sa bus na nagmula pa sa Manila at may layunin siyang simulan ang kanyang solo journey sa Northern Luzon sa simple at matipid na paraan na umaasang malasap ang kultura ng lokal na komunidad hanggat maaari. Nang dumating siya sa Baguio kinagabihan, inakala niyang magiging madali ang lahat. Nabasa niya sa mga travel guide na ang Baguio ay isang magiliw, ligtas at palakaibigang lungsod. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang aksidente niyang paggamit ng huling pera niya sa pamasahe, pagkain at ilang tiket na mali ang kanyang kalkulasyon. Tiniyak niya sa kanyang sarili na makakapag-withdraw siya sa mga ATM gamit ang kanyang foreign card mamaya, ngunit 2 ATM ang nagkaproblema at ang kanyang card ay na-reject. Sinubukan niyang buksan ang banking app sa kanyang telepono upang tingnan ang balanse at makipag-ugnayan sa bangko. Ngunit 1% na lang ang baterya nito bago tuluyang namatay ang screen sa kanyang harapan. Walang awa. Biglang gumuho ang kumpiyansa na kasama niya sa buong paglalakbay sa loob lamang ng ilang segundo. Nananatili si Ethan sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Ang ingay ng mga tricycle, ang hagiggikan ng mga turista sa paligid. Lalo lang niyang naramdaman ang pag-iisa. Hindi niya alam ang daan patungo sa hostel dahil lahat ng impormasyon ay nasa kanyang telepono. Hindi niya matandaan ang pangalan ng eskinita at ang pangalan ng tinutuluyan niya ay parang bahay tuluyan o bahay ni kung anuman. Ang mas masahol pa, ang natitira lang sa kanyang bulsa ay ilang piso na barya. Mula sa isang solo traveler na akala'y kayang harapin ang anumang sitwasyon, ngayon ay isa siyang estranghero sa hindi pamilyar na lungsod, walang pera, walang telepono, walang mapa, at walang sinumang nakakaalam na naroroon siya. Huminga siya ng malalim, pilit sinasabi sa sarili na kumalma, na may solusyon ang lahat. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimula na siyang maramdaman na ang gabing ito ang marahil ang pinakamahirap na gabi sa kanyang buhay. Nagsimulang maglakad si Ethan sa mga maliliit na tindahan, umaasang makakahanap ng sinumang makakatulong mag-charge ng kanyang telepono kahit sandali lang. Kung sakaling bumalik ang kanyang telepono, baka makahanap siya ng daan patungo sa kanyang tirahan o makapagpadala ng mensahe sa mga kaibigan niya sa Canada. Huminto siya sa unang juice stand at itinaas ang kanyang patay na telepono, ipinakita sa tindera, habang dahan-dahang nagsasalita sa Ingles. "Excuse me, can I charge my phone just 5 minutes? Bahagyang naguluhan ang tindera, ngumiti ng may pag-aalangan, at mabilis na sumagot sa Tagalog na hindi niya maintindihan ni isang salita. Sinubukan ni Ethan ang sign language. Itinuro ang telepono, itinuro ang saksakan. Ngunit tila hindi sigurado ang tindera at natakot na magkamali. Kaya't tipid siyang ngumiti at marahang umiling. Nagpasalamat siya at umalis. Ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na tindahan ay hindi rin gaanong naiiba. May ilan na nakakaintindi ng kaunting Ingles, ngunit hindi malinaw ang komunikasyon. May mga tindahan na walang saksakan. Ang iba naman ay abala sa maraming customer. May mga taong nakisimpatya ngunit hindi makatulong. Nagsimulang lumubog ang araw. Bahagyang lumamig ang hangin sa gabi sa Baguio, ngunit ang pag-aalala sa puso ni Ethan ay lalong umiinit. Nagsimula siyang mangulila sa kanyang tahanan, sa kanyang ina na palaging nagpapaalala na huwag isipin na kontrolado niya ang lahat kapag nasa ibang bansa. Narating niya ang harapan ng isang convenience store at nilakasan ang loob na humingi muli ng tulong. Isang sales lady na pinangalan ng Maya, nasa early 20s, na may kaunting alam sa Ingles, ang sumubok na tulungan siyang mag-charge ng telepono sa likod ng counter ng ilang sandali. Ngunit ang problema, hindi tugma ang charger ng tindahan sa modelo ng kanyang telepono. Muling gumuho ang maliit na pag-asa. Nagsimulang maramdaman ni Ethan na siya ay nagiging pabigat sa iba. Ngumiti siya at nagpasalamat. Kahit sa kaibuturan ng kanyang puso ay halos sumuko na siya. Lumabas siya ng tindahan, tumayo, pinagmamasdan ang madilim na langit na walang sagot at bumulong sa sarili. Siguro, kailangan kong matulog sa gilid ng kalsada ngayong gabi. Hindi niya ito sinabi para humingi ng awa, kundi dahil sa sandaling iyon, wala na siyang makitang solusyon. At habang paalis na siya, puno ng kawalan ng pag-asa, isang boses mula sa likuran ang tumawag sa kanya. "Kuya, may problema po ba kayo?" Si Maya pala, ang sales lady. Lumabas siya ng tindahan, may pag-aalala sa mukha,
at kagustuhang tumulong. Mahina man sa Ingles, ang intensyon niya'y malinaw. Kuya, wala kang pera? Patay cellphone? Naliligaw ka? Dahan-dahang tumango si Ethan, medyo nahihiya na umamin sa isang estranghero kung gaano siya kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang ipaliwanag sa may ikling pangungusap na naliligaw siya, patay ang kanyang telepono, hindi niya matandaan ang daan patungo sa hostel at may problema ang kanyang bank card. Nakinig ng maigi ang dalagita, kahit hindi niya lubos na naintindihan, nakuha niya ang punto. Humarap siya at kinausap ang isa pang sales lady sa Tagalog. Pareho nilang tiningnan si Ethan na may simpatiya sa kanilang mga mata. Hindi ito pagdududa, hindi pagkabagot, kundi mukha ng mga taong nag-iisip kung paano makakatulong. Hindi nagtagal, inabot ng dalagita ang isang bote ng malamig na tubig. Inumin mo muna po, hindi mo kailangang bayaran. Nagulat si Ethan. Mabilis siyang umiling dahil ayaw niyang tumanggap ng libreng bagay. Ngunit ngumiti siya at marahang ipinasa ang bote ng tubig sa kanyang kamay. Okay po, okay po. Ang simpleng salitang iyon ay nagpatigas sa kanyang lalamunan sa kakaibang paraan. Pagkatapos, tinawag niya ang isang tricycle driver na nakaparada malapit doon upang makatulong magtanong. Kung sakaling alam ng driver ang pangalan ng hostel mula sa malabong pagkakakilala ni Ethan, sinubukan ni Ethan na bigkasin ang pangalan ng hostel na naaalala niya nang walang katiyakan. Bahay tuluyan. Bahay ni. Something like that. Nagtulungan ang lahat sa paghula, pagtatanong, pag-iisip. Kahit wala pa silang sagot, isang bagay ang malinaw na naramdaman ni Ethan. Hindi siya tinitingnan ng mga taong ito bilang isang pabigat. Isa lamang siyang estranghero na nasa problema. At tumutulong sila dahil gusto talaga nilang tumulong. Sa buhay ni Ethan, lumaki siya sa isang lipunan kung saan ang mga tao ay magalang, may disiplina, at iginagalang ang pribadong espasyo. Ngunit sa gabing ito sa Baguio, nakikita niya ang isang bagay na kakaiba kabutihan na nangyayari ng walang komplikadong dahilan. Hindi pa niya alam kung paano matatapos ang problemang ito, ngunit ang kanyang puso, na nanlamig dahil sa takot, ay unti-unting umiinit. At hindi pa niya alam na ito ay simula pa lamang ng kabutihang loob mula sa mga Pilipino na hindi niya makakalimutan habang buhay. Ang tricycle driver na tinawag para tumulong, isang nasa katamtamang edad na may sunog na balat, nakasuot ng orange vest, at may ilang alam sa Ingles, ay may kakaibang kumpiyansa at kabaitan. Itinuro niya ang kanyang sarili at dahan-dahang sinabi, "Ako? Tutulong. Walang problema." Ang mga simpleng salitang iyon ay may malaking bigat para kay Ethan sa sandaling iyon. Ang sales lady ay tumulong magsalin hanggat maaari. Nasusubukan daw ni Mang Tonyo ang pangalan ng driver na dalhin siya sa mga lodging house sa kalapit na lugar. Kung sakaling matandaan niya ang pangalan o hitsura ng gusali mula sa malabong pagkakakilala ni Ethan, tulad ng may kahoy na karatula, may halaman sa harapan o malapit sa sentro ng lungsod. Nag-aalangan si Ethan dahil wala siyang pera para sa pamasahe, ngunit bago pa siya makapagsalita, kinawayan na siya ni Mang Tonyo, tila sinasabing huwag nang isipin, at sinabi sa Tagalog at Ingles, "Hanapin muna natin ang matutuluyan mo. Ang bayad mamaya na lang, kuya." Nagulat si Ethan. Hindi siya sanay na may tumutulong sa ganitong paraan, lalo na sa mga taong hindi niya kakilala. Sumakay siya sa likod ng tricycle habang dumadaan sa mga kalsada ng Baguio. Ang mga ilaw ng kalsada ay sumisinag sa mga puno at mga lumang gusali. Maganda ang kapaligiran, ngunit ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin balisa, nagpapasalamat at hindi makapaniwala na nangyayari ito. Dinadala siya ni Mang Tonyo sa iba't ibang lugar. Nagtatanong sa mga tao sa harap ng tindahan, sa mga guwardiya, sa mga may-ari ng ilang lodging house. Paminsan-minsan, kailangan ni Ethan na ulit-ulitin ang paglalarawan ng kanyang hostel, tulad ng maybe wooden sign, small garden, near city proper. Kahit hindi pa nila ito nakikita, walang nagrereklamo, walang nagpakita ng pagkasayang ng oras. Sa katunayan, marami ang sumubok na tumulong mag-isip. Sa isang lodging house, ang may-ari, isang babae na nasa mga 50s, matapos marinig ang buong kwento, ay pumasok sa loob at lumabas na may 2 saging, inilagay sa kamay ni Ethan at sinabing, "Kumain ka muna, anak." Kahit hindi niya lubos na naintindihan ang bawat salita, nakuha niya ang kahulugan mula sa tono ng boses. Tinanggap ni Ethan ang saging, ngumingiti, na parang hindi niya alam kung paano magpasalamat ng sapat. Sa loob lamang ng mahigit 1 oras,
Maraming Pilipino na hindi niya kilala ang pangalan ay nagtutulungan upang hanapin ang kanyang tirahan, na parang siya ay isang kamag-anak na nawawala sa lungsod, hindi isang estrangherong turista mula sa kabilang panig ng mundo. At habang lumilipas ang oras, lalo niyang naintindihan na ang tulong sa gabing ito ay hindi lamang sa paghatid sa kanya, kundi sa pagsuporta sa puso ng isang taong halos gumuho. Matapos magtanong ng halos isang oras, wala pa ring resulta. Ang pangalan ng hostel na natatandaan ni Ethan ay tila tama, ngunit hindi sapat na malinaw para sinuman na makumpirma. May ilang lugar na magkatulad ang pangalan, ang iba ay sarado na at ang iba naman ay nasa ibang zone. Nagsimula siyang malito, maging sa sarili niyang alaala. Huminto ang tricycle sa harap ng isang maliit na karenderya sa gilid ng kalsada. Pinatay ni Mang Tonyo ang makina at marahang huminga ng malalim. Hindi ito dahil sa pagkadismaya, kundi tila nag-iisip kung paano pa makakatulong. Agad sinabi ni Ethan na nahihiya na siya, sapat na ang naitulong nila at susubukan na lang niyang maglakad ng mag-isa. Ngunit agad umiling si Mang Tonyo at itinuro siya na umupo sa maliit na mesang bakal sa harap ng tindahan. Tiningnan ng may-ari ng karinderya, si Aling Nena, ang dalawa bago tanungin si Mang Tonyo sa Tagalog. Nang matapos ang kuwento, tiningnan niya si Ethan nang may malambot na tingin at simple lang na nagtanong sa Ingles. "Nakakain ka na ba?" Nagulat si Ethan bago mahinang sumagot. "Hindi pa po, pero wala po akong pera." Bahagyang natawa si Aling Nena na parang hindi mahalaga ang sagot. Agad siyang sumigaw sa kusina, "Isang platong kanin at itlog. Bilisan!" Agad na tumanggi si Ethan. Sobra ang kanyang hiya na halos hindi na niya matanggap, ngunit lahat ay kumilos na parang normal lang ang bagay na ito, na parang ang pagbibigay ng pagkain sa isang taong nahihirapan ay hindi isang komplikadong bagay na pag-iisipan. Hindi nagtagal, isang mainit na kanin at itlog ang inilagay sa kanyang harapan kasama ng isang basong tubig. Ang amoy ng pagkain ay nagparamdam sa kanya kung gaano siya kagutom. Kumuha siya ng unang subo mainit, simple at hindi kapani-paniwalang masarap. At sa sandaling ngumuya siya, naramdaman niyang may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi ito dahil sa pagkain, kundi ang pakiramdam ng isang taong gumuho at biglang may nagbigay ng init nang hindi nagtatanong kung karapat-dapat ba siyang tumanggap. Yumuko siya at tahimik na kumain upang itago ang namumulang mata. Nakaupo si Mang Tonyo sa tabi niya. Ang waiter ay nagdala ng bentilador para hipan siya, habang si Aling Nena ay paminsan-minsang nagtatanong, "Okay ka ba?" Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita, sa maliit na mesang iyon sa gilid ng kalsada, naramdaman ni Ethan ang higit na kaligtasan kaysa sa anumang naramdaman niya mula nang dumating siya sa Baguio. Gayunpaman, ang pangunahing problema ay hindi pa tapos. Hindi pa rin niya alam kung saan siya matutulog at ang kanyang telepono ay patay pa rin. Ngunit ang gabing dapat ay pinakamadilim ay nagsimulang magkaroon ng liwanag mula sa puso ng mga tao isa-isa. Habang tahimik na kumakain si Ethan ng kanin at itlog, isang babae na nasa mga 60s ang pumasok upang bumili ng pagkain para iuwi. Nakita niya ang eksena ni Mang Tonyo, Aling Nena at isang pagod na turistang dayuhan na nakaupo ng magkakasama, kaya't nagtanong siya ng may pagtataka. Ikinuwento ni Aling Nena ang buong istorya. Ang babae, na nagpakilala bilang Nanay Tess, ay tumingin kay Ethan nang maigi bago kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang isang tao. Ilang minuto lamang, ibinigay niya ang telepono kay Aling Nena at ipinasa naman ni Aling Nena kay Ethan. "Kausapin mo kuya, anak ko yan, mahusay mag-Ingles." Sa kabilang linya, isang lalaking Pilipino na nasa edad working professional at mahusay mag-Ingles. Nagpakilala siya bilang si Nonoy at sinabi na ikinuwento na sa kanya ng kanyang nanay ang lahat. Kalmado niyang tinanong si Ethan, isa-isang hakbang ang buong pangalan ng hostel, ang petsa ng booking, ang confirmation email o ang app na ginamit sa pag-book. Naalala ni Ethan na nag-book siya sa pamamagitan ng email at baka may pangalan ng lugar sa subject ng email, ngunit ang problema, lahat ay nasa kanyang patay na telepono. Kaya tinanong ni Nonoy, "Natatandaan mo ba ang email address mo?" Sumagot si Ethan, "Opo." Pagkatapos, nag-alok si Nonoy ng isang solusyon na nagpatahimik sa lahat sandali. Sinabi niya na kung magtitiwala si Ethan, ipapahiram niya ang kanyang laptop sa kanilang bahay na hindi kalayuan at susubukan nilang mag-log-in sa email sa pamamagitan ng web browser upang hanapin ang patunay ng booking. Nananatili si Ethan.
Hindi niya inakala na may isang estranghero ang mag-aalok ng pribadong gamit sa ganitong paraan. Hindi nagtagal, dumating si Nonoy sa tindahan sakay ng isang lumang kotse. Bumaba siya na may magiliw ng ngiti, nagbigay galang kay Mang Tonyo at Aling Nena bago humarap at kinamayan si Ethan. "Huwag kang mag-alala, kuya. Tutulungan ka namin." Ang salitang kami mula sa isang taong kakikilala lang niya ay nagpakaba muli sa puso ni Ethan. Dinala nila si Ethan sa maliit na townhouse ng pamilya ni Nonoy. Tiniyak ni nanay ni Nonoy na magiging ayos ang lahat at inanyayahan siyang umupo na parang tunay na bisita, hindi isang estranghero. Binuksan ang laptop, naikonekta ang internet at dahan-dahang nag-login si Ethan sa kanyang email gamit ang nanginginig na kamay. Nang magbukas ang inbox, halos mapasigaw siya sa ginhawa. Oo, may confirmation email ng booking at ang mahalaga, naroon ang buong pangalan ng hostel at ang nakalakip na mapa. Nagsimulang maunawaan ni Ethan sa gabing iyon na minsan, ang milagro ay hindi dumarating sa anyo ng malalaking bagay, kundi sa anyo ng pagbubukas ng email. Lahat sa bahay ay nakahinga ng maluwag. Mabilis na tiningnan ni Nonoy ang mapa at nalaman na ang hostel ni Ethan ay hindi kalayuan sa lugar kung saan siya naligaw. Ngunit agad na lumitaw ang bagong problema nang basahin niya ang mga detalye ng booking. Ang check-in date ni Ethan ay bukas, ibig sabihin, mali ang naalala niyang araw. Ngayong gabi, wala pa rin siyang silid. Ang pangungusap na iyon ay nagparamdam kay Ethan na muling nabunot pababa sa lupa. Ang pag-asa na kakaunti lang ang nakalipas ay agad na gumuho. Tinakpan niya ang kanyang mukha at mahinang natawa sa kanyang sariling pagkakamali. Ang tanga ko talaga. Ako mismo ang nagkamali ng araw. Ang kanyang boses ay puno ng kahihiyan. Hindi lamang ito problema sa pagkaligaw o patay na telepono, kundi isang pagkakamali niya mismo. Marahang umiling si Nonoy at sinabi, "Ayos lang yan, kuya. Nangyayari talaga yan sa mga pagod na naglalakbay." Lumapit si nanay ni Nonoy at umupo sa tabi niya, inabot ang maliit na platito ng mga prutas sa harapan niya at marahang hinaplos ang kanyang braso tulad ng isang magulang na umaalo sa anak. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita, ang kilos na iyon ay halos magpaiyak kay Ethan. Sinubukan agad ni Nonoy na maghanap ng malapit at murang lodging house, ngunit marami ang puno dahil sa dami ng turista at ang iba naman ay nangangailangan ng online payment ng maaga na hindi magawa ni Ethan dahil may problema pa rin ang kanyang card at hindi sapat ang kanyang pera kahit para sa isang gabi. Nanahimik ang lahat. Ito ay isang katahimikan kung saan lahat ay nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Agad sinabi ni Ethan na ayaw na niyang mang-abala pa. Baka pupunta na lang siya sa bus station o maghahanap ng bukas na 24 oras hanggang umaga. Ngunit agad niyang sinabi, humarap si nanay ni Nonoy sa kanyang anak at seryosong nagsalita sa Tagalog. Nakinig sandali si Nonoy bago muling ngumiti. Sinabi ni nanay na kung hindi raw kayo mag-aalinlangan, pwede kayong matulog sa bahay namin ngayong gabi, kuya. Napatda si Ethan, tila bumagal ang oras. Tinitigan niya ang mukha ni nanay ni Nonoy. Ang maliit na bahay na may mabagal na umiikot na bentilador, ang simpleng mesang kainan, at ang mga taong kakakilala lang niya. Ilang oras pa lang ang nakalipas. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin dahil ang salitang salamat ay napakaliit para sa sandaling iyon. Sa pagkakataong ito, namumula na ang kanyang mga mata at hindi na maitago at sa kanyang isip ay isa lang ang tanong, bakit ganoon na lang sila kabait sa akin kahit hindi nila ako kilala? Hindi kalakihan ang bahay ni Nonoy, isa lang itong ordinaryong bahay sa isang tahimik na eskinita ng Baguio. May maliit na living room, lumang kahoy na mesa, at isang mainit na kapaligiran ng totoong tahanan. Naglatag si nanay ni Nonoy ng manipis na higaan sa sala, kasama ng isang malinis na kumot at isang unan. Itinuro niya ang banyo, inabot ang tuwalya, at sinabing may ngiti, "Magpahinga ka na, anak." Ang salitang anak, kahit hindi niya lubos na maintindihan sa bawat pagkakataon, ay naramdaman niya mula sa malambot na tono ng boses. Matapos maligo, bumalik siya at umupo sa mesa kasama si Nonoy. Mahina silang nag-usap. Ipinaliwanag ni Nonoy na marami sa mga Pilipino ang naturuan mula pagkabata na kung may nakitang nangangailangan ng tulong at kaya mong tumulong, dapat mong gawin, lalo na kung ang taong iyon ay malayo sa kanilang tahanan, nag-iisa, at takot. Matagal na nanahimik si Ethan. Sinabi niya na sa kanyang bansa, ang mga tao ay may kabutihan din sa puso, ngunit bihira nilang imbitahan ang mga estranghero sa kanilang tahanan dahil sa pag-iingat, takot sa panganib, komplikasyon,
o panloloko? Ngumiti si Nonoy at sumagot. Nag-iingat din naman ang mga Pilipino, kuya. Pero minsan, kapag nakita mo ang kanilang mukha at mga mata, malalaman mong talagang nangangailangan sila ng tulong. Ang pangungusap na iyon ay napakasimple ngunit malalim na nakaapekto kay Ethan. Bago matulog, nagdala si nanay ni Nonoy ng isang basong mainit na gatas at maikling nagtanong sa Tagalog na isinalin ni Nonoy. Tinatanong ni nanay kung naaalala mo ba ang iyong pamilya. Ngumiti si Ethan na may luha sa mata at mahinang sumagot. Opo, sobra. Tumango si nanay ni Nonoy na tila lubos na naiintindihan ang pakiramdam na iyon higit pa sa kailangang isalin at sinabi lamang, matulog ka na anak, bukas na lang natin pag-usapan. Ang gabi na dapat ay nagtapos sa takot sa kalsada ay nagtapos sa isang maliit na higaan sa bahay ng mga taong hindi niya kakilala. Matagal na nakahiga si Ethan, nakatingin sa kisame. Iniisip niya ang lahat ng nangyari mula sa harap ng convenience store, ang tricycle driver, ang kanin at itlog, ang karenderya owner, ang ginang na tumawag sa kanyang anak at ang bahay na ito. Alam niyang sa buong araw, nawala ang kanyang pera, nawala ang kanyang plano, at nawala ang kanyang kumpiyansa. Ngunit sa parehong oras, nakakuha siya ng isang bagay na mas mahalaga. Nakita niya ang puso ng mga tao. At sa dilim at katahimikan ng gabing iyon, lihim siyang nagpunas ng luha. Ayaw niyang marinig ng sinuman ang tahimik na hikbi ng isang lalaki mula Canada na kararating lang na malaman na ang kabaitan mula sa mga estranghero ay maaaring magpabago ng isang gabi at ng pananaw sa mundo. Kinabukasan, nagising si Ethan sa amoy ng mainit na lugaw na nanggagaling sa kusina. Ang sikat ng araw sa umaga ay sumisinag sa manipis na kurtina sa sala. Nananatili siyang nakatayo sandali, tila kailangan ng oras upang paalalahanan ang sarili na wala siya sa bahay ng kanyang kamag-anak, wala siya sa hotel, kundi nasa bahay ng isang pamilyang Pilipino na tumanggap sa kanya kahit kagabi lang sila nagkakilala. Nang lumabas siya, nakita niya si nanay ni Nonoy na nag-aayos ng mga mangkok ng lugaw at nilagang itlog sa mesa. Humarap siya at ngumiti, inanyayahan siyang kumain. Si Nonoy naman ay nagbibihis na, naghahanda na ihatid siya sa hostel. Kumain ka muna kuya, sabi ni Nonoy. Ihahatid kita sa hostel pagkatapos at hahanapan natin ng paraan ang telepono mo. Labis ang hiya ni Ethan na halos hindi na siya makapagsalita. Paulit-ulit niyang sinabi na ayaw na niyang mangabala. Ngunit sa bawat pagkakataon, sumasagot ang lahat sa bahay nang may kalmado na parang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Pagkatapos ng almusal, ipinahiram ni Nonoy ang isang charger na tugma sa modelo ng kanyang telepono at sa wakas, bumukas muli ang telepono ni Ethan. Suminag ang screen kasama ang maraming notification, ngunit ang nagpatawa sa kanya ay ang ilang porsyento lamang ng baterya ay naramdaman na parang isang malaking liwanag sa kanyang buhay. Agad siyang nagpadala ng mensahe sa mga kaibigan niya sa Canada at nakipag-ugnayan sa bangko sa pamamagitan ng wifi ng bahay ni Nonoy upang ayusin ang problema sa kanyang card. Matapos ang mahabang pag-uusap, kinumpirma ng bangko na ia-unlock ang card sa loob ng ilang oras dahil tiningnan ng sistema na ang pag-withdraw ng pera sa Pilipinas ay isang abnormal na transaksyon. Nagsimulang maayos ang lahat. Bago umalis sa bahay, inabot ni nanay ni Nonoy ang isang maliit na bag. Sa loob ay may tinapay, inuming tubig at 2 saging pa. Tiningnan ni Ethan ang bag na gulat na gulat. Hindi niya alam kung hanggang saan pa siya aalagaan ng babaeng ito. Mula sa isang taong kagabi ay halos walang matulugan. Ngayong umaga ay may almusal siya, may maghahatid sa kanya, may wifi na magagamit, may charger ng telepono at may maliit na bag ng provisions na dala. Minsan, ang ganitong maliliit na bagay ang nakakatulong upang kumpirmahin sa isang tao na ang mundo ay mas mabait kaysa sa inaakala. At para kay Ethan, ang umagang ito ay hindi lamang isang bagong umaga, kundi isang umaga na nagparamdam sa kanya na hindi na niya kailanman titingnan ang salitang kabutihang loob sa parehong paraan. Dinala ni Nonoy si Ethan sa hostel na kanyang nabook para sa araw na iyon. Nang dumating sila, kinumpirma ng receptionist ang booking at naging madali ang lahat na hindi niya maiwasang isipin na kung kagabi ay may telepono siya, may pera at hindi naligaw. Ang gabing iyon ay isang ordinaryong gabi lang na walang anumang dapat tandaan. Ngunit dahil gumuho ang lahat, nakita niya ang isa sa pinakamagagandang bagay sa kanyang buhay. Bago bumaba ng kotse, sinubukan ni Ethan na iabot ang ilang piso
Nakaka-withdraw niya lang mula sa ATM kay Nonoy para sa bayad sa pagkain, gasolina o kahit man lang ay hindi siya maramdaman na siya lang ang tumatanggap. Ngunit ngumiti si Nonoy at marahang ibinalik ang kamay niya. "Wag na po kuya, itabi niyo na lang, kailangan niyo pa yan." Sinubukan muling igiit ni Ethan, ngunit mas matigas na umiling si Nonoy. "Kung gusto niyo talagang bumawi, isang araw, kung makakita kayo ng sinumang nahihirapan tulad nito, tulungan niyo rin sila. Tulad ng pagtulong namin sa inyo kagabi kuya." Nananatili si Ethan. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya dahil agad niyang nalaman na hindi lamang ito pagtanggi sa pera, kundi isang pagpasa ng isang bagay na mas malalim. Ito ay nagsasabi na ang kabutihan ay hindi kailangang magtapos sa nagbibigay at tumatanggap, kundi maaari itong magpatuloy sa pamamagitan ng kamay ng maraming iba pang tao. Bumaba si Ethan sa kotse at bahagyang yumuko bago nagbigay galang tulad ng nakita niyang ginagawa ng mga Pilipino. Baka hindi niya ito nagawa ng perpekto, ngunit ito ay buong puso. "Maraming salamat po talaga," sabi niya ng may nanginginig na boses. "Hindi ko po makakalimutan ang ginawa niyo sa akin." Ngumiti si Nonoy at maikling sumagot, "Welcome sa Baguio kuya." Sa sandaling umalis ang kotse ni Nonoy, nakatayo si Ethan sa harap ng hostel na may maliit na bag sa kamay at namumulang mga mata. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit habang iniisip niya ang nangyari kagabi, lalo siyang hindi makapigil. Dahan-dahang pumatak ang luha hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang mundo kung saan madalas na pinoprotektahan ng mga tao ang kanilang sarili. Isang mundo kung saan marami ang nagmamadaling dumaan sa isa't isa. Isang grupo ng Pilipino ang huminto upang tulungan siya ng buong puso nang walang anumang inaasahang kapalit. At sa sandaling iyon, alam ni Ethan na ang Baguio para sa kanya ay hindi na lamang isang lugar ng turista, kundi isang lugar kung saan ang kanyang puso ay malalim na naantig. Makalipas ang ilang araw, matapos maibalik ang lahat sa dati, nakaupo si Ethan sa isang maliit na cafe sa Baguio, binuksan ang kanyang laptop at ipinost ang nangyari sa kanyang social media. Hindi niya layunin na maging viral o humingi ng atensyon mula kanino man. Gusto lang niyang ikwento ang totoo na sa gabing halos mawalan siya ng pag-asa, maraming Pilipino ang nagligtas sa kanyang buhay at sa kanyang puso. Sinulat niya ang tungkol sa convenience store, sa sales lady na si Maya, sa tricycle driver na si Mang Tonyo, sa karenderya, kay Aling Nena, sa ginang na si Nanay Tess na tumawag sa kanyang anak, at sa pamilya ni Nonoy at nanay ni Nonoy na tinawag siyang anak kahit hindi pa sila magkakakilala. Sinulat niya ang isang pangungusap na may pinakakatotohanan niyang nararamdaman. "Dumating ako sa Pilipinas bilang isang turista, ngunit ang isang gabi sa Baguio ay nagparamdam sa akin na ako'y umuwi." Mabilis na kumalat ang post na iyon. Maraming Pilipino ang nagkomento. May nagsabing, "Normal lang po yan sa mga Pilipino," habang ang iba naman ay nagsabing naiyak sila sa pagbabasa. May nagtutulungan ding tukuyin kung sino ang mga taong nasa kwento. Samantala, ang mga kaibigan at pamilya ni Ethan sa Canada ay labis na nagulat. Marami ang nagsabing, kung mangyari ang ganoong bagay sa isang malaking lungsod sa kanluran, baka may makatulong sa ilang bahagi, ngunit mahirap na makahanap ng tutulong sa pagpapatuloy, pagpapakain at pag-aalaga ng tuloy-tuloy. Ganoon din ang naisip ni Ethan, ngunit iyon ang dahilan kung bakit binago siya ng pangyayaring ito. Bago siya pumunta sa Pilipinas, kilala niya ang bansa sa mga magagandang simbahan, masasarap na pagkain, mga night market at magagandang tanawin. Ngunit pagkatapos ng gabing iyon, nagsimula siyang maunawaan na ang tunay na kagandahan ng bansang ito ay hindi lamang sa mga lugar, kundi sa mga tao. Nagpasya siyang bumalik sa karenderya at convenience store upang magpasalamat muli sa lahat kasama ang maliliit na pasalubong. Ngunit ang natanggap niya pabalik ay isang nahihiyang ngiti at magkatulad na mga salita mula sa lahat. "Ayos lang yan kuya, maliit na bagay lang yan, masaya kami at ligtas ka." Habang mas simple ang mga salita, lalo namang nanginginig ang puso ni Ethan dahil alam niyang sa isang taong nawawalan ng pag-asa, ang maliit na bagay para sa iba ay maaaring ang pinakamalaking bagay sa buhay ng isang tao. Bago umalis ng Baguio, bumalik si Ethan sa pamilya ni Nonoy. Nagdala siya ng maliliit na pasalubong mula sa market at tiniyak na sa susunod niyang pagbalik sa Pilipinas, siguradong dadalawin niya muli ang kanilang ama. Bahagyang natawa si nanay ni Nonoy at sinabi lamang, "Bumalik ka ulit anak." Ang parehong simpleng salita, ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng bigat at init na halos magpatulo muli ng kanyang luha.
Sumakay si Ethan sa bus papalabas ng Baguio. Tahimik na pinagmamasdan ang tanawin sa magkabilang gilid ng kalsada. Naalala niya ang unang gabi niya sa lungsod na ito. Parehong kalsada, parehong mga tao, ngunit ang kanyang puso ay hindi na pareho. Dumating siya sa Pilipinas na may pag-iisip ng isang turista na may planadong ruta, budget, at listahan ng mga lugar na pupuntahan. Ngunit aalis siya na may aral na wala sa anumang travel guide. Natutunan niya na minsan, ang paglalakbay ay hindi lamang nagdadala sa atin sa mga bagong lugar, kundi nagdadala rin sa atin sa kabutihan ng tao na nakalimutan na nating mayroon pa pala. Nawalan ng pera, patay ang telepono, naligaw sa Baguio tila simula ng isang bangungot. Ngunit para kay Ethan, naging gabi ito na nagpakita sa kanya ng pinakamagandang bahagi ng mundo. Hindi dahil may mayamang tumulong, hindi dahil sa malaking milagro, kundi dahil may isang sales lady sa convenience store na hindi nagtabi-tabi, may isang tricycle driver na naglaan ng oras, may isang karenderya owner na nagbigay ng libreng pagkain, may isang ginang na tumawag sa kanyang anak, at may isang pamilyang Pilipino na nagbukas ng kanilang tahanan, ng kanilang mesang kainan, at ng kanilang puso sa isang estranghero. Lahat ng ito ay nagsama-sama at naging sagot sa tanong na hindi makakalimutan ni Ethan habang buhay. Ano ba ang mga Pilipino? Para sa kanya, ang sagot ay hindi lamang mabait, kundi ang mga Pilipino ay mga taong nagparamdam sa isang desperadong estranghero na mayroon pa siyang lugar sa mundong ito. At iyon ang dahilan kung bakit sa gabing iyon, ang isang binatang Canadian ay lumuha hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa kabutihan na higit pa sa salita.